Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pukawin mo sa iyong sambayanan ang espiritu na pumuspos kay San Josaphat upang mag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Pakundangan sa kanyang panalangin, kaming mga pinagtibay ng espiritu ring ito, ay huwag namang magtubiling mag-alay ng buhay para sa kapwa. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan. Mahal kong kaibigang Gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa simbahan, rini tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matutulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumanggap ng anumang tulong sa mga di kumilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo'y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad siyang may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang mga tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati ang angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob.
magiging sagana ang kanyang tahanan. Katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang magpapautang, magiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan ang isang saglit. Mapalad siyang may takot sa Diyos na magandang loob. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, di gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hiningi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niya igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa mabuting balita sa araw na ito, ay may tanong na ibinigay si Jesus. Hindi lang sa kanyang mga alagad, kundi sa bawat isa sa atin. At ano po yung tanong na ito? Pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? May makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? Pero ano bang dahilan? At ito'y naging tanong ng ating Panginoon. Iugnay natin ito sa ating talinhaga na kung saan, napakinggan na natin ito ilang Sundays na lumipas, ay ito yung isa sa mga pinagnilayan natin ng araw ng linggo, na kung saan habing ang paanaya ni Jesus ay huwag tayong magsawang manalangin. Patuloy tayong manalangin.
At ang binigay niyang talinhaga ay tungkol sa isang balo na humingi ng katarungan sa isang hukom. Pero ang hukom na ito may taglay na kasamaan. Sa loob ng mahabang panahon, hindi ito pinapansin ng hukom. Pero sa kahuli-hulihan ay pinagkulo pa rin ito yung yung katarungang hinihingi niya. Ngayon, medyo bago lagyan natin ng twist, kaunti. Paano kaya kung nainip yung balo? Paano kaya kung dumating yung pagkakataon na dahil nga maya't maya papunta siya ng punta sa hukom, di siya pinupunta, paano kung mainip na? Paano kung isang araw ay nagdesisyon yung balo na, sige, aalis na lamang ako. Lilipat na lamang ako ng tirahan. Nagsisimula ako ng panibagong yugto ng aking buhay. At nung siya'y umalis, doon naman nagdesisyon yung hukom na ibigay na yung katarungan. Kaya itong hukom, nagutos sa kanyang mga tao na puntahan itong balo para ipatawag at sabihin na ipagkakalob na sa kanya ng hukom ang katarungang kanyang hinihingi. Pero pagdating doon ng mga tao na inutusan ng hukom, natagpuan nilang abandonado na ang bahay. At nung magtanong-tanong sila, sinabi na matagal nang umalis. Nagpakalayo-layo na. Yung ganyang parang twist, posible kasing maranasan natin. Bakit? Kasi nga, ang paanyaya ni Jesus, ang paalala ni Jesus, huwag tayong manghinawa sa ating panalangin. Pero minsan, tayo mga tao, sabihin natin napapagod na rin. Maraming mga tao na sawa na sa pagdarasal. Maraming mga tao na pagod nang madinig itong dasal na ito. Kasi nga, sa bawat misa, sa mga parokya, sa mga chapels, dinadasal ito para nakakasawa, para nakapapagod na. Kaya maring minsan, hindi natin pinapansin. Maring minsan, hindi na tayo nakikinig. Maring minsan, hindi na rin tayo nakikisa sa pagdasal ng panalangin ito. Bakit? Maring ang pagod na, sawa na, o baka maaring hindi na tayo naniniwala sa dasal na ito. Kaya ito mga kapatid, isang hamon at paanyaya sa bawat sa atin na maging matatag at patuloy na magtiwala sa Diyos. Maging matatag at patuloy na magtiwala sa Diyos. Dumating man siya ng biglaan, harinawa, isa tayo sa matatagpuan niyang may pananalig sa Kanya. Bagamat minsan nakakapagod magdasal, bagamat minsan nababagot na tayo sa ating mga panalangin. Ang sa atin na lamang sa receiving end. Kasi tayo lumalapit, tayo tumatanggap sa receiving end. Maging bukas, maging matyaga. Maring matagalan, pero alam nating may Diyos na nakikinig at nangangalaga sa atin. Amen.
Manalangin tayo na may nang walang humpay at huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya araw at gabi. Pinalalakas ang ating loob ng katurang ito ng ating Panginoon. Lumapit tayo sa Ama dalang ating mga kahilingan, ating itutugon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang lingkod, naway maging masigasig sa gitna ng mga pagsubok at pagdurusa, at huwag mawala ng tiwala sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga pinanghihinaan ng loob at natutuksong sumuko na sa pagsusumikap na mamuhay ng mabuti, naway makatagpo ng bagong lakas sa pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Yaong mga nahihirapang magdasal, naway maging masigasig muli sa pananalangin at bigyang puwang ang Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga may sakit sa gitna ng kanilang mga paghihirap, naway patuloy na magtiyaga at huwag mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang mga yumao, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala para sa kanilang pagsusumikap sa mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ama naming nasa langit, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangailangan. Ipakita mo sa amin ang paraan ng pananalangin walang humpay upang kami maging kaisa mo. Hinihiling namin ito kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay dito ay gawin mong mapuspos sa iyong pagkapala at kami gawin mong matigib ng pananampalatayang di magigitla sa pinanindigan ng pagdanak ng dugo ni San Josaphat sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong aming kagalakan na si San Josaphat ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya mamatay, sapagkat binarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas,
kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri silang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kalitasan. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay guditahin, sarili ay inihain, bilang pagkahit inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaya sa San Francisco naming Papa at idini sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose,
kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Josaphat at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyong aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Please be with you. Mga
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang na ito ay magdulot nawa sa amin ng espiritu ng katatagan at kapayapaan. Kami kusang maglaan ng aming buhay sa ikararangal at ikapagkakaisa ng iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Mayon at ipahayag isa buhay pag-ibig, katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Magandang umaga po sa ating lahat.